Yun. So again, greeting. So maraming pong salamat sa inyong lahat. Yan. So, and again, ito po yung aking training notebook. Buksan ko lang. Ayan. So again, sorry ha, inulit ko lang. So let me greet you first. Christmas. Merry Christmas. And this is the Global Diamond Unlimited team. Okay? So I'm the sub-team of our Diamond Dragons headed by Coach Allison. Okay. Now, so self-intro again. I'm First Barcelona, married to Science Accountant, 3 decades in local overseas, a practitioner, professional recruiter, health advocate, business coordinator, business mentor, sorry, and coach. And you can add din sa aking Facebook. Mayaman nga eh, no? Kapitbahay. Before we even start, so let me do, mayroon lang tayo ground rules. Ito yung ating ticket. Ito po yung mga do. Nung una po, ano ba yung ilagay po? So of course, yung ating microphone when we are not para po tayo makakadistract and mindful background noise, distractions around us as much as possible. So kung nagpo-conduct ko ng training, kung madidita. Maraming salamat. Please make it tuloy. Maraming salamat. Yes, up. And of course, participate and be interactive. Yan, marami pong salamat. And of course, yan po yung turn on your camera. And always remember, this is still a business training and respect. Gusto lang natin irespeto ang ating trainer and of course yung ating co-participants. And bakit? Kasi we are all professionals here. And kung meron po tayong do's, meron din po tayong don'ts. Ayan. So ano ba yung mga don'ts? Ito yung big no-no, okay? So ito po, unahin natin. Yan. So sana po walang nakatulog and sana walang naka-on nga yung camera pero hindi naman naka-focus. And of course, sana wala naman pong half naked. And ito po yung malala. Baka meron pong biglang papasok naka-underwear lang. So again, this is a business meeting. At kung business po, kunyari nasa office setting tayo, hindi po tayo nakahiga, hindi po tayo nakahubad, half naked, at wala pong ganyan. So yan po yung big no-no. Alright? Yan, maraming pong salamat. Now, ano ba yung topic ko for today? So yan, so October 23, Monday. So, sit back, relax, and maximize. Yan, so personal branding po. Yan ang pag-uusapan natin tonight. Yan. Now, personal branding. So let's define muna ang personal branding. Sabi dito, it is the process of creating a brand identify for a person, a team, organization, or a company. So as it suggests, this is a brand for you. So sino ba yung you? So in my case, ako yan. And then, sino pa? Yan, si FNB. Kasi meron na po tayong Coach Ferd Santiago. Siguro ako, tawagin nyo na lang pong FNB. Okay, sanay naman po ako niyan, lalo na sa corporate. Okay, and who else? Your team. So in my case, ito po yung team ko, Global Diamonds Unlimited. And of course, sub-team ng ating Diamond Dragons International. And of course, your business. So ano ba yung business natin? Live Good. Since this is a, tawag nito, since this is a personal branding, pag ito po nagawa nyo ng maganda, ganito po ang mangyayari niyan. Pag sinabing FNB or sinabing si Miss Joanne or si Miss Jade, pag sinabing Jade or ano, sino ang iisipin nila? Okay? Yan, so yan. Pag sinabing FNB, sinong iisipin? Dahil nagawa nyo ng maganda ang inyong personal brand, iisipin nyo, uy, taga-live good yan. Alright? Now, pag sinabi namang Diamonds Unlimited Team, uy, ano yan? Kasama yan sa Diamond Dragons International, di ba? Kasi ang ganda ng pagkaka-personal brand nyo. At pag sinabi namang live good, sinong iisipin nila? Kayo, di ba? So diyan po masusukat kung paano nyo na nagawa ng maganda ang inyong sarili when it comes to branding. Okay? So gusto natin pag inisip si live good, kayo ang maiisip. At kapag kayo ang kausap, ang nasa isip lang nila, live good. So yan po ang personal branding. Okay? Another definition po dito,
Yan. So essentially, it is how you project your brand and its values to the world and ensure that your target audience knows who you are, what you stand for, and why it's worth choosing you over your competitors. Ang dami po ngayon eh. So again, kapag nagawa nyo na maganda ang personal branding, kayo ang uunahin nila over your competitor. And sabi dito, personal branding is not just about marketing, but about being your marketer. It is about standing for yourself and your business to command respect and confidence from your peers or yung kaibigan and customers. So yan po ang ibig sabihin ng personal branding. Alright? So ganito lang, para hindi nyo na po ako makita, makafocus lang kayo sa ating tawag nito, sa ating screen, alisin ko muna yung camera ko. Okay. So yeah, so branding dito, sabi dito branding, you will build your personal branding with the company or business you represent. Therefore, you can use your personal social media account to do that. So ano-ano ba yung mga social media account na meron po kayo ngayon? Yan, so Facebook, Twitter, yan, so LinkedIn, YouTube, Pinterest, yan. So yan po, yan ang maganda dito kasi dahil meron na tayong technology, you can make use of your social media accounts for your personal branding. Yan. So next. Yan. So so unahin natin yung FB account. So sabi dito, you can have the option to use your FB account to promote and brand yourselves. Most importantly your business. So therefore, you should ensure, dapat siguraduhin natin yung inyong FB account. Anong laman? Dapat laman yan mga positivism, motivational, encouraging, and inspiring contents. Dapat yan po ang laman yan. What else? Kasi sabi dito, if there are negativism from your past posts, okay, you can clear them out and hide it from your Facebook account. Ayan. So, bakit natin kailangan gawin yan? Ano bang reason? Anong rationale? Bakit natin kailangan gawin yan? Unang-una, people, yan both warm and cold. Pag sinabing warm, yung kakilala. Pag sinabing cold, yan po yung mga hindi natin kakilala. These people can view your Facebook account and of course, they want to associate. Gusto nilang makipag-partner ang sarili nila to somebody who is positive, inspiring, and of course, goal-oriented. Ayaw nila, syempre, din the business, gusto nila, positive lang yung tao, dapat na i-inspire sila, okay? And of course, sabi dito, as the quote says, our vibe attracts our tribe. So yan po yan. Kasi ano yan? Yan yung law of attraction. Okay? So I hope na clear naman po ito. And sabi dito, in doing so, you need to check and revisit the following. So meron tayong gagawin. Para magawa natin to, ito po yung gagawin natin. Okay? Number 1. Yan. So yung ating picture profile. So tingnan niyo po yung inyong picture profile. Dapat professional looking. Parang ito, si Mark Zuckerberg, di ba? So, hindi siya nakahubad, nakatawa siya, di ba? Inspiring. And then, dapat hindi po tayo picture ng animal. Dapat kahit cat lover tayo or dog lover, dapat hindi po yan ang picture. And then, gadgets. Dahil hindi naman po gadgets ang ang ating produkto. Dapat hindi po gadgets ang ating picture profile. Anime. May sungay pa. Sino ba naman ang gustong makipag partner dyan sa mga yan, di ba? May sungay, di ba? Sexy, again, hindi po tayo sa ganyang negosyo. Dapat hindi po sexy picture. Okay? So, anong dapat? Decent self. Dapat decente po ang ating ilalagay na picture. Ayan, okay? So, yan po yan. Next. So, again, you have to revisit your picture profile kasi napakahalaga po na tama ang ating inilalagay na picture. At saka dapat picture nyo po, okay? Pangalawa, yan, personal sounding bio. Yung self-description nyo should make a positive, again, authentic and real statement. Dapat po, totoo ang lalagay nyo dyan. Katulad po dito, si Shaquille O'Neal, sabi dito, business mogul, former athlete, purveyor of fun, tapos nilagay niya pa yung address niya. So, Windermere, Florida, United States. At yung babae naman dito, sinabi niya dito, award-winning blogger, yan. So, ano ba yan? Writer, author,
board director, entrepreneur. So yan po dapat ang nilalagay natin sa ating personal bio. Kasi again, pinakikilala natin ang ating sarili. We are doing a personal brand. So dapat yung totoo, wag po tayong magmi-make up ng stories na hindi totoo. Kung ano lang po yung kaya nyo ilagay, basta totoo, yan po ang ilalagay natin sa ating personal bio. Okay? So dapat authentic, real statement, hindi po fake. And of course, avoid posting issues like political, religious, indecent, mga obscene, other foul, offensive, or discriminatory like content. So dapat hindi po yan ang nakalagay dyan. Okay? So again, this is a business. Dapat wala tayong kinikilingan or kung may kinikilingan kayo sa inyo na lang yon, wag nyo pong ipopost yun. At tayo dito may mga sasali dito from different country kasi global, so iba-ibang religion. Again, wala po tayong dapat nilalagay na any religious contents and mga obscene, mga hindi maganda. Kasi marami po dito sumasali sa atin mga conservative. Okay? And of course, yung social media postings. Again, we have to strictly comply to our company policies, terms, and conditions. Dapat no hyping. Ano ba yung no hyping? Wala tayong nilalagay or hawak-hawak na pera. I'm sure marami kayong nakikitang ganyan. No showing of properties like house, cars, yacht, etc. As much as possible. Ano lang po yung dapat natin nilalagay? Maganda siguro lifestyle, like kumakain kayo, family. Kasi pag yun po yung nakikita ko, gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin yung ganyan yung lifestyle. Yung kumakain lang sila, nagta-travel, nakakakita ng iba-ibang lugar, both local and abroad. So yan po yung mga magaganda nating dapat inilalagay sa ating Facebook account. Again, no hyping as much as possible kasi ayaw din yan ng ating brand. Kita nyo po, hindi rin sila nagpo-post ng gano'n. At kung may Wi-Fi mo dyan. training lang, isinishare lang nila, magkano na yung kinita pero they never post it in their Facebook account. Right? Yan. So, caution. So, kung meron tayong do's, meron tayong don't. Okay? So, ano ba yung mga caution dito? So, yung una, ano ba yung purpose mo of doing your personal brand? So, dapat, ano ba yan? Nag-i-educate ka ba? Nagpo-promote ka ba? Dapat clear ang inyong online presence. Okay? Kasi sabi dito, clarity means keeping it simple. Pangalawa, underestimating the commitment involved. So, dapat sa panahon kasi ngayon, gusto ng tao instant gratification. Okay? So, napakahirap po mag-build ng ating personal branding. So, dapat pag nag-build mo na yon, huwag mo pong pabayaan. Okay? So, dapat consistent ka sa mga contents mo. So, do your research about the industry, the company, and others. Pangatlo, trying to be someone you're not. Naku, marami po yan. So, di ba, marami pong mga scammers sinasabi, live, pero hindi naman sila. So, ingat po at huwag natin gagawin yon. Right? And pang-apat, not creating your own content. So, kinokopya ang mga videos, pati yung link nung original creator, kinopya na. Wag naman pong ganon. Okay? So, magkaroon tayo ng unique style para maiba naman tayo sa iba. Okay? Number 5, focusing on yourself too much. Wag naman puro sarili mo lang. Dapat meron ding variation sa contents mo. Maglagay ka rin ng quotation, mga motivation, kasi boring yung kung puro na lang live good po ang lalagay niya, okay? So mga social events, yung mga happenings ng family doon, i-share mo creating your personal brand. So again, marami na po kasi pare-pareho yung nilalagay. So yung iba na mga kasama natin puro na lang live good. So dapat iba-ibahin natin, okay? So yan po. And then sabi dito not networking. Anong ibig sabihin nitong network? Kasi po dapat hindi lang tayo sa atin nagfo-focus. Dapat tumitingin din po tayo doon sa natin, yung mga mag-comment po tayo doon, mag-like, i-share kung nagustuhan niyo yung mga post ng mga teammates, i-share niyo po. Yun po ang ibig sabihin ng not. Sabi nga dito, everyone has a value and you want to be known as someone genuinely interested in learning further. So, this is the time now we connect ourselves to our teammates, to our downlines, crosslines, etc. Number 7, forgetting to engage on
social media. So nowadays po kasi, social media plays a massive part in all branding effort. So being invisible is a huge personal branding mistake. So again, dahil po karamihan sa atin ngayon talagang online na lang, so make use of technology. Kaya napaka-importante po na meron tayong personal branding through online. Last, not taking time out to learn and stay relevant. Dapat relevant po tayo. And how can you be relevant? You have to continuously learning. You have to do self-development. Bakit? Ang ganda po kasi ngayon sa panahon ngayon. In a click of a finger, lahat ng pwede mong malaman nasa YouTube na. Nasa internet na. So make use of that and stay ahead of the game. So learn new skills. Katulad po ngayon, itong mga pinapakita ko sa inyo, dati hindi po ako marunong nito, yung mga animation. So nung nag-resign po ako 3 years ago from my last corporate, anong ginawa ko? Self-learning po sa YouTube. Kung kailan ako nag-resign, kung kailan ako nawala sa corporate, doon po ako nagkaroon na pagkakataon matuto about PowerPoint. And of course, sabi dito, competence equals confidence. Kapag magaling po kayo, medyo marami kayong alam, yung confidence level nyo is nabuboost. Alright? So yan po quotient about personal branding. Now, ito po yung assignment natin. So pwede nyo pong picturean para ito po yung gagawin natin. Again, wrap up po sa ating pinag-usapan. Revisit your Facebook page or your personal Facebook account. Number 2, i-hide nyo po or i-delete nyo yung any negative post kasi yung mga future nyong business partner ayaw po nila sa mga negative. Marami po yan. Okay? And sabi dito, make sure your post are positive, inspiring, and goal-oriented. And then, professional looking yung ating picture profile. Hindi ko naman sinabing nakakurbata kayo. Basta hindi lang po, yung decente naman po. Right? Number 5, realistic, authentic description or of your personal bio. And no political, religious, indecent, obscene, or any other discriminatory-like contents. And lastly, gamitin natin yung ating social media post. And we have to comply sa ating company policies, terms, and conditions, no hype as much as possible. And now, ito po. Naman. Meron po akong ibibigay sa inyong story. Si Juan, magtatapos. Yan. So, kung familiar kayo dyan sa story ni Juan. So, I'm sure alam nyo naman ng taho. Hindi kayo Pilipino pag hindi nyo alam ng taho. Okay? So, ano ba to si Juan? So, yan. Si Juan, ang magtataho. Ano ang ginagawa niya? Sinisigaw niya ang work niya sa nilalakaran niya. May bibili man o sa kanya o wala, patuloy niya lang itong isisinisigaw sa mga taho, taho, taho. May bibili man o wala, basta ang importante sa kanya, ipaalam niya sa mga tao ang negosyo niyang taho. Dahil marangal ito at legal at kailangan ito ng tao. At of course, alam naman natin natatapos naman ang kanyang araw, nauubos din naman ang taho niya. Tama? So, parang personal branding niya. Si Juan, alam natin magtataho yan. Pag sinabing taho, si Juan. Pag sinabing si Juan, taho. Yan. So, ano yung moral of the story? Yan. So, ano yung moral of the story nitong story ni Juan? Sa negosyo natin na Live Good, ikwento nyo lang ang opportunity na meron ka sa mga kilala mo. Mag-join man sila o hindi, paano nila malalaman na may maganda ka palang pinagkakakitaan at dollars pa. Huwag mahiyang i-share ang iyong negosyo dahil sobrang ganda ng company at products natin. This is a numbers game. Okay? So, let's do this. Start sharing our business to all people and share and change their lives. Baka ikaw na pala ang makakapagpabago ng financial status nila o ang sagot sa money problems nila dahil ikikwento at ipagsisigawan mo sa kanila ang alin? Ang taho? Of course not. Anong isisigaw mo sa kanila? Hoy, tabi dyan taho. Sino? Live Good. Yung mga produkto natin about Live Good at yung negosyo natin about Live. Alright? Yan. So that ends up my first topic. That's just of part 1 of part 2. Now, question po. Meron po bang mga tanong
Meron pang mga gustong itanong before I proceed to the second part? Okay po ba lahat? Okay lang bang malaman? Mai-type po ang yes or number 1 kung marami pong nakuha. Type 1 lang po. Again, maganda po sana. Thank you, Miss Rowena. So 1. So may na yeah, Miss Diana, Miss Lizelle, yes. So marami po salamat sa inyong active participation. Yan. So I hope may napulot po kayo doon sa ating part 1. Now, ito po, hindi na po ito part ng personal branding. But since we are using our dashboard, napaka-importante po nito. Okay? So again, picturean nyo po ito. At kung hindi nyo naman mapipicturean, again, ipopost ko po itong ating Zoom sa aking YouTube channel. Okay? This is my first training na ilalagay ko sa aking YouTube channel. Now, ito na po tayo. I'm sure alam niyo po itong statistics sa ating dashboard. Okay? Ito po ang itsura niya. Di ba? When we log in our dashboard, lakihan ko lang po, makikita nyo yung statistics. Yan. So pag kinuha po yung statistics, ano pong ipapakita niyo niyan? Ito po yan. Yan. So nakikita nyo po dito, yan yung date, tapos kung again, dito masusukat kung talagang meron kayong Facebook account o ginagamit nyo ang inyong social media in promoting your Live Good product. So makikita nyo po yung sa akin, okay? So again, makikita nyo, uy, ang dami nung October 8, nakatatlo ko, October 7, naka 75 ako. So hindi natin alam and makikita natin dito yung source is statistics. I don't know kung na-explore nyo na po yan. Pag kinlik nyo po yan, yung source is statistics, makikita nyo po yan mamaya. Okay? So napaka-importante po yan. So yan po yung gusto kong i-share sa inyo. So dito po, yan o. Yan na yung pag kinlik nyo yan makikita nyo saan ba galing yan. So ano natin, pag-usapan natin. Pag i-scroll nyo po pababa, yan po, meron dito, want to know which of your advertising methods are pulling the best response. Lakihan ko lang po ha. Yan. So kung hindi nyo po na-explore yun, pag tinignan nyo po yung statistics, punta kayo sa baba, ito po makikita nyo. Okay? So isa-isahin natin. Ano ba yan? Ito po yung power landing page natin. And of course, yan po yung ating username. In my case, Diamonds Unlimited. And ito yung ating question mark source. Of course, ito naman yung your source code. Later on, pwede kayong gumawa ng sarili-sarili nyong source code. Okay? Make use of this. Okay? Para malaman nyo kung saan nanggagaling yung mga tumitingin ng inyong statistic. So sabi dito, you can use as many different source codes as you desire. Depende kung gaano karami ang inyong ginagamit na social media platform. Alright? So again, ito po yung kailangan yung tandaan. Okay. Now, isa-isayin natin. Kung meron po kayong Facebook, ito po, ulitin ko, dapat ito po ang inilalagay nyo doon. Di ba? Pag nagpo-post po tayo sa Facebook, naglalagay tayo ng ating link. So dadagdagan nyo this time. Ayan. So yan yung ating power landing page, website, ito yung username. Ilalagay nyo po, itatype nyo yan, all caps ha, question mark, all caps, and then ito yung, kung Facebook yan, your source code. Now, if meron naman kayong YouTube, ito naman po yon. Again, yan yung power landing page, website. Again, yung username, and then yung source, question mark, source, big letters lahat. And then, yan, nabago yung source code kasi ang ginagamit mo YouTube. Okay? And kung meron naman kayong messenger, ganun din. Yan. So again, ang inyong source code is messenger. Yan. Okay. So ito po, ano nyo po ito, picturean nyo po ito. Kasi pare-pareho lang po yan. Kung mapapansin nyo, pareho lang po. Yan yung dapat na itatype nyo doon. Ang magbabago lang dyan, ito po. Yan. Yung YouTube, Messenger, pag sinabing email, or again, gumawa kayong sarili nyo, imbis na lagay nyo email. Okay? And then IG, TikTok, Reels, Viber, WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Kung gaano po kadami ang inyong social media platform, gumawa po kayo niyan, itong link na to, at yun po ang ipopost nyo o isasama nyo whenever you post that particular link on that particular social media platform. Okay? So kung na-picturean nyo na po, mag-proceed na po tayo. Yan. Now, so again,
paano natin to gagawin? Okay? How to use yung ating Power Line landing page website. Source code, again, sa Facebook. Yan. So, sabi dito, yan, Facebook. So, ang maganda po dito, pwede nyo pong balikan yung mga nauna nyo ng mga pinost sa Facebook. Kasi ginawa ko po yun, nag-experiment ako. Binalikan ko yung mga link ko at nilagyan ko to, question source, FB. Papansin nyo po, pag kinlik nyo yung statistics, alaman po doon, uy, Facebook, ang dami palang doon sila nag-click yung aking landing page. So anong gagawin mo doon sa old and previous Facebook post? Unang-una, balikan nyo yung inyong old or previous Facebook post and then i-click nyo, edit post, erase nyo yung old link without the source code, copy this link, yan, copy nyo po yan, and then replace this with this link, replace nyo yun, and save. Papansin nyo po, pag kinlik nyo na yung inyong source, makikita nyo po yan, dami palang nag-click sa Facebook. Next. Yan. So, doon naman sa mga bago nyong i-create na Facebook, ito yung sa new Facebook post. Okay? So, lang, create your Facebook post, then copy nyo itong link ito, and then post your fully created Facebook post, and then save. Sa Messenger. Tangina mo, mabilis kay. Ayan. Messenger. Sa Messenger po, yan. So wala naman po, hindi naman natin mababalikan po yung Messenger. Ang gagawin lang natin sa mga new Messenger post or chat, ito po yung gagawin nyo, create your Messenger post or chat to your friends, and then copy nyo yung link nyo. Okay? Post your newly created Messenger post or chat, and then save. Yan. And then send lang. And then sa YouTube, yan po, maganda rin sa YouTube. Kung meron kayong YouTube, yung mga old YouTube post nyo, balikan nyo po. Go back to your YouTube channel, edit nyo yung title description, erase yung old link nyo kung naglagay kayo ng old link na walang source code, and then copy nyo tong link na to at yun. Alright, replace this with this new link na meron ng source code. Alright, yan, and then save. And then, again, sa mga bago nyo pong ipopost sa YouTube, yun, create your YouTube content, copy this new link in your description, post your newly created YouTube content, and then yun. So again, repeat nyo lang yung process na to sa mga social media platforms. So again, take note and be mindful that you correctly use the link depending on which social media you will be using. Ayan yung mga IG, TikTok, WhatsApp, and so forth. Okay? So, yun po siya. Now, balikan na natin. So again, ito po, kinlik nyo yan. So yan, yung daily statistics. Ayan po, in my case, nalaman ko, uy, kasi kung makikita nyo po dito, yung NaN, wala pa. Kasi yan yung mga panahon na hindi ko pa to alam. So ang dami po, 874 sayang. Hindi ko alam kung saan yung mga na yan nanggaling. Pero nakita nyo dito, contact 43, LinkedIn 28, Messenger 103, Facebook 179. So makakatulong po sa inyo to. Yan. Yan. So makikita nyo yan, ilan yung hits, ilan yung nag-pre-enroll. So with this platform, yan, you know now which social media to focus our efforts in promoting our Live Good business. All right? So I hope may natutunan po and you can start doing this after our training. And yan, makikita nyo dito, yan. Kung makikita nyo po dito, may mga pagkakamali po ako kasi nag-eksperimento. Okay lang magkamali. Bakit? Makikita nyo po dito may FG. Dapat FB yan. Tapos na-type ko lang F. Tapos ABC. Okay? So hindi po masamang magkamali. Pero since nag-training na po tayo, you can do it. Ay. Yan. Now, sabi ko, maximize dashboard. So make the most of our Live Good dashboard because Live Good done everything for us. Napakaswerte one at ni Live Good para natin. Alright. Now, tanong ko lang po. So again, I will be asking your participation. Natutunan po ba, nagustuhan po ba doon sa mga hindi pa alam yung statistics? So I hope
Type 1 po kung gagawin nyo yan sa inyong dashboard para malaman nyo kung paano nyo mamamaximize yung dashboard na ibinigay sa atin ni Live Good. Ayan. So, yun. Marami pong salamat. So, yan. So, pwede nyo pong gawin yan. And of course, pwede nyo rin pong i-share ito sa mga downlines nyo para alam nila saan sila magfo-focus in promoting their Live Good business. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng nag-participate. Marami pong salamat. Now, yan. So, ask ko lang po, saan po galing yung non-source? Yan. So, tama po yun. Kasi po, nalaman ko po to kailan lang. Actually, 2 weeks ago. Actually, nung nalaman ko to, nagpaalam kagad daw kay Coach Hans. Coach Hans, meron akong gustong i-share sa team natin. Medyo nagmamadali. Sabi niya, fully booked na yung training. So, schedule na lang kita ng training. Doon mo i-discuss. At kaya dito ko po siya dinidiscuss. Pero nalaman ko po ito 2 weeks ago. So, yun pong yan po talaga yung mga panahon na talagang hindi ko na mabalikan. Like Messenger, sino pa, like siguro yung mga pinost ko dun sa LinkedIn, hindi ko na mabalikan. So, ngayon po, yung mga pwedeng balikan, ma-amaze kayo pag na-type nyo ng maayos, kunyari Facebook, yung mga old post nyo, na ilagay nyo yung tamang source. Pag kinlik nyo po yun, mag-a-appear, uy, ang dami pala sa Facebook, uy, ang dami pala sa ganito. Yan. So, yun po yun. Okay? I hope nasagot ko po, Ma'am Eileen. Okay. Now, nandito po tayo sa ganitong industriya. So, wala na po itong kinalaman sa personal branding. Okay? So, this is more on leadership na po to. So, isinama ko lang, dinagdag ko lang. So, dito sa network marketing na meron tayo or dito tayo sa industry na to, yan. Yan. So, ano ba yung meron dito sa network marketing industry? 'Di ba sabi natin this is a helping business, all right? So agree po ba kayo? Type 2 nga po kung agree kayo na ang network marketing is a helping business. Yan, Miss Eileen, thank you po. So this is really a helping business and this is the reason why. Bakit naka-mute daw ito? Bakit naka-ano? Ayan, so ano po yun, ma'am? Tumutunog naman, di naman naka-mute eh. Tama, it is. Naka-mute daw, tumutunog naman, di It ba? is a helping business. Tama po yan. So again, Brian, ano yan? yan. So since this is a helping business, alam niyo po ba? Yan. So, Wala eh. yan, may magic pala dito sa network marketing. Yan, grabe, di ba? So, hindi ko po kayo tuturuan mag-magic sa inyong negosyo, okay? So, isi-share ko lang dito sa network marketing, ano itong magic na sinasabi ko? Okay? Ito pala yung sinasabi kong 7 magic words dito sa network marketing, okay? So, ano itong 7 magic words? Okay, so pwede niyo pong picturean yan. So, dito pala sa network marketing, meron tayong tinatawag na 7 magic words. Okay. Ano yung 7 magic words na yan? Okay. Next slide. Yan. So, since it's helping business, ito po yung 7 magic words. I will help you build your business. Okay, ilan yan? 7 words. Sabi dito, since this is a sabi dito, I will help you build your business. So, may dalawang scenario. Okay? So, Magical. So, pakiusap lang po, ma'am, yung pong ano po yung audio, pwede pong pa-unmute para lang po marinig po natin yung training. Okay, so, ito yung 7 magic words. So, pa-unmute lang po, lalo na po yung merong ingay po sa background. Yan. Okay lang po ba? Pa-unmute. Salamat po. Pag hindi po mag-unmute, hindi ko po ito didiretso. Hindi ko po ito itutuloy. Pa-unmute lang po. Pwede po pa-unmute. Hindi nakikinig. Ayan, pa-unmute lang po kasi pag hindi niyo po in-unmute, hindi ko po itutuloy. Kasi nadi-distract po tayo. Ayan. Again. Ano itong 7? So, ito po, this is where the magic happens. Okay, sorry. Yan, this is the magic part. So, kahit kayo na hindi magician, kayang-kaya niyong gawin to. Lalagyan lang natin ng parenthesis yung sentence na I will help you build your business at mag-iiba ang meaning itong sentence na to. Okay? So, umpisa na. Yan. Sabi dito,
I will help you build your business. Na bago na. Kasi I will help you build your business. Sino yung I will help you? Sino yung nagsasalitang yan? Yan yung Live Good as the company. Di ba? Siya yung tumulong para ma-build yung business natin. Who else? Our Live Good Masterminds. Sino yan? Yan yung ating CEO, Ben Grinsky, yung ating Director Network Marketing sa Noder Kasan, yan yung ating Director Product Development, Dr. Ryan Goodkin, and of course, Miss Anita Goodkin, our Director Product Education. Yung I will help at build your business. So again, pakiusap lang Ako, po. wala na. Hindi nyo po ba naririnig, sir? Ano kaya yung... Sino po ang pwede kong... Maingay, sir, eh. Maingay. Yeah, sino po ang pwede kong gawin ditong co-host para kayo po yung mag-mute sa kanila? May gagawin po akong co-host. Ito po ang gusto ko gawin co-host. Coach Ferds. Yes po. Ako na lang po gawin yung co-host. Coach Team. Okay po, gawin kitang co-host. Ay, wala palang co-host, Coach Team. Puro lang host. Wala. Wala, sorry. Hindi ko pala na-set up kanina. Okay, so yan, sige, tuloy na lang natin. So again, sabi niya, I will help you. Yan yung nasa kaliwa. Sila yung I will help. And sino yung build your team? Yan. So sino-sino yan? Yan yung mga members ng Live Good. Pag sinabing members, they're not doing the business. And of course, tayo yung ginagawa ng business, ito yung mga affiliates. Okay? So yan yung scenario 1. Okay? Now, scenario 2 naman tayo. Coach Ferds. Yes po. Wait lang po. Sige po. Guys, ladies and gentlemen, paki-mute yung mga mic ninyo. Tingnan nyo po yung mic ninyo, yung mic sa lower left, kung meron siyang naka-slash na red. Pag may slash na red, ibig sabihin naka-mute na po kayo. Hindi po kayo makaka-distract kasi ang dami po ninyo eh. Yan, sige po. Paki-mute po, paki-mute. Dalawa na lang po kayo. Okay, isa na lang po. Paki-mute lang po ha. Okay, alam nyo na i-mute. Okay? Kanina may nagmumura na. Paki-mute. I-mute nyo po. Mute na sila, yes. I-mute po. Hindi po unmute. Ano ang dapat nakakulay red po yung mga mic ninyo? Dapat mayroon slash. Yun yung nakamute siya. Okay. Okay, wait lang Sir Birds ha. Para tuloy-tuloy tayo. Maganda yung topic nyo coach eh. Kaya ano eh. Marami lang distraction kaya nasasayang eh. Okay. Ma'am Anita, paki-mute po. Ayun. Yan, pindutin nyo po yung mic sa lower left side ng screen ninyo. Makikita nyo yung parang mic. Pindutin nyo lang po yan. Nakikita nyo po yung mute. Ako, sandali lang po. Ayan, pindutin nyo lang po tapos makikita nyo naka-ano na siya, naka-unmute. Ibig sabihin okay na po yun. Sayang, hindi ako pwede mag-co-host eh. Ayan, alright. Okay, perfect. Sige, Coach Ferds, continue tayo. Thank you. Again, so ito po yung second scenario. Again, same sentence. I will help you build your business. Pero in this case, babaguhin natin yung parenthesis. Yon. I will help you build your business. Okay? Lakihan ko lang. I will help you build your business. So, sino-sino tong I will help? Yan. So, yan yung mga customers natin ng Live Good. Pag sinabing customers, yan yung hindi nagpa-member, bibili lang ng ating produkto. And who else? Yung nagpa-member na hindi ginagawa ang negosyo. And of course, tayong mga affiliates. So, sino pa dito sa I will help? Yan yung mga mentor, coaches nyo. Sino-sino yan? Si Upline, Fernan, si Coach Has, and of course, si Coach Team. Yan yung mga mentors and coaches. And of course, trainers like myself
and yung mga cross lines natin. And of course, sino pa ang I Will Help? Yan yung mga social media platforms na makakatulong talaga to help you in building your business. So sino tong you build your business? Yan. So me, myself, and I bilang affiliate. Tayo-tayo rin yan. Nagtutulungan tayo. Si Coach Tim dahil ginagawa niya negosyo, siya rin yan. Si Coach Hans, si Coach Fernan. Yan. So, bakit? Bakit natin kailangan i-build yung business natin? Kasi at the end of the day, you are the CEO of your business. And kapag ginawa mo yan, okay, hindi tayo aasa dito sa I Will Help kasi sabi niya dito, I will help. So ano yung tulong na mabibigay niya? Yan, pagtitraining, pagga-guide, what else? Pero yung pagbibuild ng team mo, yan. So tutulong din sila in presenting. Pero again, this is your business. Sarili mo to. At kapag nagawa mo yan, yan. Itong mga to, yung I will help, yan, sasabihin niya, no blame game, okay? Huwag niyo akong sisisihin. Katulad nung nangyari yung last ni Coach Tim na sinisisi siya, parang ganun, parang tama ba yun na ano ko, na parang, oh, ba't hindi mo ako binibigyan ng spillover? At the end of the day, it's your responsibility to build your business, okay? So no blame game dito sa industriya na to. All right? So nandito sila to help you present, to close, to share yung testimonies nila, but at the end of the day, ating pong negosyo to. All right? Yan. So sabi nga, 'di ba, sa work versus own business. 'Di ba sa work, yan, grabe yung sakripisyo natin. Anong ginagawa natin sa work daily? We wake up early, we prepare, we eat, we commute, we work. Minsan nag-OT pa after ng work, go home, eat, sleep, and repeat 1 to 5. Diba? Pero sa negosyo natin, your own business. So magwo-work konti dahil business mo na to, yan, magpo-procrastinate, manunod ng Netflix, and then eat, sleep, and number 4, repeat 1 to 3. Okay? Again, back to work. Sabi dito, when you become sa work lazy, hindi ka na productive, ineffective ka na at useless, anong pwedeng gawin ng boss mo sa'yo? You're fired. Okay? Pero sa business natin, wala namang magfa-fire sa'yo eh. Pero pag itong ginawa mo tong 1 to 4, do you think you can fire yourself sa business? Hindi mo pwedeng, sa tingin mo, isang beses mo lang ifa-fire ang sarili mo kapag ginagawa mo lang to. Kaya mo bang gawin yan repeatedly? Ikaw lang makakasagot niya. Alright? So again, nasa atin pa rin how we will progress in our business. Okay? Yan. No, next slide po tayo. Yan. So again, so courtesy of YouTube, manood lang po tayo. Okay? Let's watch this. Ito yung what is success. So S is for see your goal. You understand the obstacle. Yan. Create a positive mental. Letter C, clear your mind of self-doubt, self-belief. Embrace the challenge. S, stay on track. And last S, show the world you can do it. Right. Grabe, di ba? Yan yung definition ng success nitong taong to. Alright? So kung kilala niyo siya, he is the former Prime Minister of UK. So siguro lagay niyo sa chat, sino kaya nakakilala dyan? So siguro lagay niyo lang po sa chat kung kilala niyo yan. Okay. So while iniisip niyo kung sino yan, okay? So ito yung sinabi niya. Okay? Yan, sabi niya dito, sorry. So sabi niya dito, success is not final. Bakit? Okay, sorry, napindot ko, ulitin ko lang ulit. Bakit? Success not final kasi that's when your purpose comes in. Ano yung mga purpose natin? Yan yung self-fulfillment. It could be a bahay, it could be a lupa, it could be a kotse, or whatever. Okay? Kapag successful ka na, darating na yung purpose mo. Ano yung pangalawang purpose? Community services. Yan yung mga tutulong ka na sa mga foundation, tutulong ka na sa barangay nyo kasi meron ka ng pera, right? And of course, yung passion mo magagawa mo na wholeheartedly. Wala ka ng problema sa pera. Successful ka na. Again, ano pang sabi nitong taong to?
failure is not fatal. Of course, hindi naman nakakamatay ang failure. In fact, anong ginagawa ng failure? It teaches us a lesson. All right? And it makes us courageous, strong, and resilient. And lastly, sabi niya, it is the courage to continue that counts. Okay? So sino ba itong taong to? Siya si Winston Churchill. All right? Siya yung former Prime Minister of United Kingdom. Okay. So, next. So, sa tingin nyo, why is Live Good successful? Yan. Kasi, Live Good disrupted the entire MLM industry. Naririnig natin yan sa mga presentation. Live Good does not oblige us to buy or sell their products. Live Good gives us a generous comp plan. Live Good gives us more future products kasi marami para paparating na produkto. And Live Good will give us bright future. Lahat ito ginawa ni Live Good. At bakit siya successful? Kasi yan yung tinatawag nating the rule of first. Siya yung unang nag-disrupt. Siya yung sa mga sinalihan nating network marketing, hindi tayo inubligang bumili or magbenta. At siya yung unang napakaganda ng general, yung kanyang comp plan, at siya yung magbibigay sa atin, again, rule of first, siya yung magbibigay sa atin ng maraming produkto at talagang nabuhayan yung mga natutulog nating pangarap na buhay. So again, that's the rule of first. Kaya bakit? Kaya successful si Live Good. Alright. Next. Okay. So again, manood ulit tayo. So itong papakita ko sa inyo, ano ba itong title nito? Yan. Yan, Ham Bam. Yan, Ham. Hindi po hamon ha. Hindi rin yung Bam Bam. So ano ba to? Isa to sa mga virtual mentor ko. Okay? Pinanonood ko to. So panoorin po natin siya. Quick tip, sellers, marketers, the best thing you can do when you are on a Zoom call or a Teams call or even in person with a potential customer, when they say, we'll get back to you, something my mentor taught me is a phrase called ham bam. Have a meeting, book a meeting. The most important thing you can do before you get off that video call or in person is to book your next meeting. And it sounds something like this. When the customer says, okay, we'll get back to you. Great. Why don't we do this? Why don't we schedule something for next week? If something comes up, let us know. Because now they have to take an action to cancel. You are 9 times more likely to get a follow-up if they book a meeting. Now, here's the thing. Well, what if they don't book a meeting? What if they refuse? Then you probably don't have interest anyway, and you get them out of your pipeline. Ayan. So, yan po yung aabangan nyo sa mga susunod na training natin. Okay? Teaser lang yan, teaser. Yan. So, yan yung sa next training natin. Okay? Now, kayo naman, as a Live Good affiliate, how to be successful with Live Good. Okay? So, meron tayong tinatawag na 2H. Okay? To become successful. Hindi lang sa Live Good, in any endeavor, ito po yon. Ano yung unang H? Hard work. So this is more on mental. Okay? Ano yung hard work? Number 1, we need to know the 7 fingers in network marketing. Ano yung 7 fingers? Again, ito another topic to, another training to. Ano yan? Prospecting, inviting, presenting, ABC rule or edifying, closing, following up, and promoting events. Kailangan malaman natin yan. Okay? Pangalawa, attend all trainings. Bakit? Sabi natin, kasi the more you learn, the more you earn. Again, this is our business. The more you know about your negosyo, the more confident that you can share this to anyone. Kahit nasalubong mo lang yung kaibigan mo sa mall, chika-chika, and then pag sinanong ka, ay, anong ginagawa mo? Live Good. Ano si Live Good? Eh kung hindi mo alam, patay. Diba? So yan yung unang H, hard work. After hard work, heart work naman tayo. So yan yung more on sa puso. Ano yung mga yan? Number 1, since network marketing, this is a relationship business. Okay? So, unang nating dapat gawin, once we get our downlines, our teammates, nakuha na natin sila sa negosyo, it's about time to nurture our teammates. Pag sinabing nurture, yan, hindi mo naman masyadong aalagaan pag may sakit. Alam nyo na yan, pag sinabing nurture, yan. So, get to know them better, teach them, but please do not overfed them. And of course, guide them, but please don't get abused kasi marami rin naman na inaabuso tayo.
And of course, assist but don't spoil them. Tama lang. Okay? Number 2, set boundaries. Okay? Know how to say no. Paminsan-minsan sa kanila. Okay? Lalo na kung hindi na related sa negosyo. Kayo na nakakaalam how to say no. And of course, never torture them. Again, ang utak inilagay sa taas at ang puso nasa baba. And may kasabihan, sometimes we have to separate our mind from our heart. Ganyan din ang turo sa amin sa corporate. Lalo na kapag manager ka, may mga instances na yung tao mo may issue. Yon. So, anong gagawin? You just have to strike a balance. Case-to-case basis. So, yan po talaga yung pinakamahirap. And kahit dito sa negosyo, people come and go. Okay? So, yun yung tinatawag na attrition. Even sa corporate. Kaya po may HR. Anong ginagawa ng HR? They hire and they fire. Okay? So, strike a balance and yan po yung pinakamahirap. Kaya ano lang po masasabi ko sa inyo? Good luck. Okay? So, yan po. So, yan yung 2H to become successful. Again, so sabi dito, there's a lion inside all of us. Don't keep that lion. Let the lion out. Get hungry for your dream. No one will chase it for you. Everyone wants to eat, but few are willing to find. Everyone wants to succeed, but few are willing. Stop limiting yourself. Or all right. So, YOLO. Sure, narinig mo na yung YOLO. Pero sabi nga, don't expect to do it right. So, yun lang po. Yun lang po lahat. Yan. So, marami po ba natutunan? So, please type 7 kung marami po tayong natutunan for tonight's training. So, pakita na ako. Yes, madami. Thank you, Coach Team. Alupet. Power na power, grabe. Ay, thank you po. Thank you. Ayan. More to come, Coach Birds. Thank you. Thank you. Yes po. Salamat po sa mga inputs at mga power training ninyo. Thank you very much for appreciating my training tonight. And I hope I gave value to everyone. So, yun. So, please subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayan. So, ayan. Maraming po salamat sa mga appreciation nyo. Grabe. Yun. So, any question po you want to know? Salamat, Coach. Ay, thank you po, Sir Ben. New learnings, grabe. Ay, thank you po. Thank you po. Nakakabitin. Grabe ang galing, Sir Bird. Oo Yeah, nga, marami para po pong nakakabitin. Birds, thank you. Ay, thank you po. Thank you Grab po. driver here. Thank you so much. Yes. Sana next time walang maingay. Nakakainis lang. Oo nga po eh. Kaya nga nandun po yun sa ating unang yung ating netiquette, right? So, Yes. yun lang po yan. Next time, alam na po nila na paano mag-mute ng kanilang microphone. Oh, kulang lang ng education yan. Yan. So, kung mga downlines nyo po yun, so siguro pwede nyo pong bigyan ng advice na pag nag-zoom, although sinet ko po kanina na kapag, kasi may setting po sa Zoom na kapag papasok, naka-mute dapat. Yan, salamat po. Sir Ronald, Miss Diana, Mr. Novs, marami po salamat sa inyo. And yun, abangan nyo po yung mga susunod na training. Yan, Coach Team. So, any question po, Coach Team? Pwede pong pakiulit. Joke lang. Joke lang, Coach Ferds. Ang ganda ng training. Ay, May ingay lang po kanina pero ganun talaga. Yeah, okay lang yan. We'll learn. Ayusin natin next time. Yes, yes. Salamat, Coach. Very sulit. Ay, talaga Enjoy po. po ako. Salamat po, Sir Maganda. Nat. Ayan, salamat po sa lahat ng umaten, and sana ma-maximize natin yung Zoom kasi hindi ko naabot yung 100. Siguro next time maaabot na natin yung 100. Kasi pag talagang abot ang 100 eh. Ayan, another learning. Thanks a lot. Maraming pong salamat. Ayan. So again, kung wala na po, Coach, question. Yes po, yes po.
sa pag-post nga sa Facebook wall, okay lang po ba na maraming ipopost about the business? Well, ideally, parang sinabi rin ni Coach Tim, at least isa sa umaga, tapos probably sa tanghali isa, and then bago matulog isa. Kasi mauumay naman po yung tao. And sabi ko nga Kasi po, yes po. Kasi ako, dami mong post. Parang siguro 5. So, pwede nyo na pong baguhin yon from now on. Pwedeng 2 lang or 3 the most. Kasi yun nga po, mauumay po yung tao. And tapos kung puro live good, dapat may variation po. So, dapat hindi lang puro live good. So, dapat meron din, para pong pagkain, kung puro po sinigang yan, masasawa po kayo. Tama po. So, sabi ko, Tama. dapat meron ding mga motivation, mga quotes, and then, what else? Yung mga social events nyo, kung meron kayong ginagawa. Kasi personal branding po, makikita nila, uy, si Coach Ben, meron din pala siyang foundation or meron siyang organization, pinost niya. Uy, ang galing pala, ang ganda nung pinost ni Sir Ben na quote, na motivation. Diba? So, doon po nakakapag-build po tayo ng personal branding. Hindi lang po about 100% about the business kasi po personal niyo po yan. Gusto ng tao makilala si Sir Ben. Ano ba si Sir Ben as a person? At ginagamit niyo po yung social media. Okay po? So, wag lang po about live good. Make it a variety of posts or contents. Okay po? Isa pa, Coach, pag meron kasi minsan galing sa iba yung post. Nakikita ba yun ng mga audience o mga viewers? Yung post po ng iba, depende po. Galing ng iba? Depende po kung ano yung setting niya. Kung public po ba yung setting niya sa Facebook niya, makikita po na. Ngayon, kung ang gusto niyang makikita lang po is yung friends niya lang po ang makakita. So, ano po yun? Depende po yun, Sir Ben, sa setting mo sa Facebook. At kung paano mo mag-set, marami po rin yan sa YouTube. Marami po yan. Makikita natin. Okay. Kung paano nyo po sinet yung inyong Facebook. Kasi lalo na ngayon, di ba, meron din mga hindi ka nais na post. Alam niyo yun? Yes, kaya po sabi ko, pumapasok lang. Opo, kaya tapos ito pa po isa pa, tip po. Pag meron nagbigay sa inyo ng link, tapos HTTP lang, wala yung letter S. Dapat kasi HTTPS. Pag wala po yung S, virus po yun. So again, dapat po HTTPS ... Pag wala po kasi may mga nag-send sa Messenger, sa Facebook, HTTP lang. Virus po yun. Baka po masira ang inyong cellphone or ang inyong computer. Huwag po basta-basta magkiklik na mga link. Okay, salamat po. Sige po, Sir Ben. Any other question po from the participants? Tanong po. Yes po. Paano po yung sa may source? Ano po yun, ma'am? Yung po about sa source po. Yes po. Statistic. Paano po kapag po sa Facebook, ang ilalagay po bang landing page yung may nasa dulo, FB. Tapos Yes, po, pagka messenger naman po, messenger din. Kung magsisend po sa messenger. Ganun po. Tama po. So, kung Facebook po ang gagamitin nyo, so dapat po yung source FB. Okay. Tapos kung sa Messenger naman kayo maglalagay ng link nyo, paano mo nagsasalita na nawala ako sa Zoom nagsasalita kanina Okay. Paano mo ibalik yung Zoom? Ay, mawawala yung lobat na nga. Pwede po bang manghingi ng favor? Okay lang po ba mag-open tayo ng camera kasi gusto ko po kayong kunan ng picture? Picture po tayo. Yan, so kaya matapos Hindi naman ganyan. Picture lang po tayo. Guys, yung iba, pag-mute na lang, no, yung mga lang po yan. So, mag-picture lang po tayo. Screen, ano ko lang po. Picture, screen, number, tandali po, Maximize ko lang.
Okay, 1, 2, 3. Yes. So, yan. Marami pong isa pa pala. Yung iba naman. Yan. 1, 2, 3. Yan. Next. 1, 2, 3. Next. Yung iba hindi pa nakaka-open ng camera. Yon. So, again, marami pong salamat. Any other question? Thank you, Coach Birds. Yeah. Meron pa po bang tanong? Ako may tanong. Yes po. Kailan yung susunod mong training? Depende po sa kay Coach Hans. Basta bigyan mo ako ng date, bro. Usap Ay, tayo. nandito pala si Coach Hans. Ay, kanina pa po ako nakikinig. Yun. So again, tayo po, we have to really monitor yung ating GC. Kasi doon po sa GC, Bong Agilus, nag-echo. Mag-mute ka, Bong. Hindi, ganito na, Coach Purge. Yes po. Para lahat naman na pagbibigyan natin kasi we have Monday, first Monday po kasi of the month is recognition. Tsaka may training kami ni Coach Tim. Then we have second Monday para naman po sa sa online training or online marketing training ni Coach Tim. Then you can have the third Monday, then fourth Monday, pwedeng ako or if there's anyone na gusto mag-step up, willing mag-share para lahat po na pagbibigyan kasi mas maganda po yung marami tayong marinig na knowledge. Si Coach Chance naman po ay hindi po madamot magbigay ng chance sa mga willing magbigay ng kanilang kaalaman kasi naniniwala po ako more heads is always better than one. Yes. At mas maganda po yung marami tayong natututunan. Kaya if there's anyone po na willing mag-share ng training, please let me know ahead of time para ma-schedule po natin para mapagbigyan po natin ang lahat. Alright, thank you Coach Hans. So ayun po. So again, para po alam natin, again, kailangan po natin basahin and visit yung ating GC. Kasi lahat po nakapost. Lakas ng echo mo doon. Saway talaga ito sa buhay. Kasi ako Happy lang. Ayan, any other question po? Meron po pa bang tanong? Yeah. So, Coach, may dadagdag na ako dun sa sa tip sa posting. Yes po. Yes po. Kasi baka may magtanong kung anong daw yung oras na best time na mag-post. Usually po ang ginagawa ko dati is from 9 AM, between 9 AM to 10 AM sa umaga. And then sa hapon naman kasi usually nagtatanghalian niya tapos bisa yung mga nag-work. So usually mag-o-open ulit yan mga between 2 PM to 3 PM. And then sa gabi naman is 8 PM to 9 PM. Yun po yung mga best na magpo-post kayo na mas marami yung mag-view sa inyo. Yun po yung kadalasan gawin po namin sa Team Dabe dati. So makatulong din po sa inyo. So try nyo lang po. Ayan. Thanks, Coach. Thank you, sir. So I'm sure if it's effective, so I'm sure magiging effective din po sa ating yan. Okay? So thank you po for sharing that. Ayan. So meron pa pong iba, tanong or sharing? Good evening po. Yes po. Mag-ask lang po ako, saan po mas best po na mag-post sa aking personal account or doon po sa group na ginawa ko about it? Para po ma-build yung personal branding. Ano po yung isa, ma'am? Ano po yung pangalawa? Gumawa po kasi ako ng group na ako po yung ako ang admin. Ang tanong ko po, saan mas best na mag-post? Doon po sa personal account ko or doon po sa group? Ayan, so kayo po, depende po kasi kung ano yung gusto nyong ipakita sa mga tao. Kasi pag sinabi po kasi personal,
Siyempre, nandun po yung mga post nyo about your personal activities. Ngayon, kung willing po ba kayo, okay, bago ko po ituloy. Saan po ba marami kayong friends? Sa personal or doon sa business? Sa personal. Yun, kung marami po kayo sa personal na friends, at kung willing kayo na ipakita po yung mga nangyayari sa inyong personal activities, I suggest po sa personal. Kayo pa rin po magdi-decide, ma'am. Pero kung late, Yes po. ayaw nyo po yun, gusto nyo ipakita ang live good in your business Facebook, doon po kayo dapat mag-create ng more friends para mas marami pong nakakita ng inyong content about your business. Okay. Malinaw po. Salamat. Salamat po. Anong coach? Yes po. Is it advisable na ilagay yung phone number sa post or hindi na? Ako po personally, nilalagay ko po. Kasi we lose the chance na, uy, saan ko kaya tatawagan to? Sayang kung hindi nyo po. Again, kung nasa inyo po rin po yan, pero ako po personally, inilalagay ko po yung aking cellphone. Kasi at the end of the day, business po ito. Kasi marami rin naman pong mga business nakabandera, ano po yung kanilang mga telephone number, right? So, kasi pag hindi nyo po nilagay, baka you will lose the chance of getting that person, right? So, baka iba pa yan makita na merong phone, baka doon po sila makapag-member, hindi po sa inyo. Pero kayo pa rin po ang magdi-decide. Pwede pong magdagdag. Yes po. Alright, regarding po sa phone number, ito additional tip lang po I suggest mag-download po kayo ng WhatsApp, tsaka Viber, tsaka Telegram. Kasi phone number nyo lang po ilalagay dyan para po yung market ninyo hindi lang po local. Para po pag mayroong mga OFW na gusto kayong tawagan, they can reach you through WhatsApp, Viber at sa Telegram po. Yes, tama po yun. Thank you, Coach Hans, for that tip. Ako rin po, kasi WhatsApp na rin po ang ginagamit ko. Kaya po sa akin, call, text, WhatsApp, tapos isa lang yung number. Any more question po? Yan. So, Coach Team, any question? Ako, wala naman po ako. Okay na ako. Okay. Sige. So siguro, any parting words sa ating grand upline, Coach Hans, before we end this Zoom? Okay, salamat po, salamat. Actually, naghihintay lang ako kasi supposedly mag-a-attend po ako sa airport. Akala ko nga hindi po ako makaka-attend. Mabuti na delay po ng konti. So mamayang 11 pa ako mag-attend. But unang-una, thank you Coach Ferds for the very informative topic na diniscuss nyo po. Katulad ng napag-usapan natin, ako po ay very much willing makinig. Ako po ay kanina pa nakikinig habang ako ay nag-edit ng mga videos ko. Kanina pa ako na nakikinig at ang daming inputs. Alam nyo guys, isa sa sikreto sa success sa network marketing na master ko. Being with this industry for 25 years or more, hindi ko na maalala kung kailan. Yung pagiging open-minded, yung pagiging open natin sa knowledge regardless kung sino ang nagsasalita. Always remember guys, wala sa posisyon ang galing ng ibang tao kasi meron tayong mga kasama rito katulad halimbawa ni Coach Fart, siya po ay bagong-bago lang pero bago lang siya sa Live Good. But he has expertise both sa corporate and he is also an experienced network marketer. Kaya ang tip ko po, especially kung bago ka pa lang, or even matagal ka na, don't limit yourself sa stock knowledge. Yung tinatawag na acne or yung alam ko na yan, narinig ko na yan. Dapat wala kang ganong attitude eh. Dapat lagi kang willing mag-bow down, magbukas ng puso at willing kang makinig. Kasi always remember, merong alam ang ibang tao na hindi mo alam. The moment na sinabi mo sa sarili mo
na ikaw na pinakamagaling, the moment na sinabi mo ikaw na pinakamatalino, the moment na ang tingin mo sa sarili mo ikaw na ang pinaka. I'm sorry to tell you, kaibigan, kapatid, kung nakikinig ka man ngayon, hindi ka na mag-grow kasi hanggang dyan ka na lang. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na palaging bukas matuto, bukas ang isip at puso makinig, palagi kang may matututunan at hindi po kawalan, no, sa ating profession, regardless of what profession and background we have, hindi po yan mawawala kung makikinig po tayo. Kasi at the end of the day, ang sikreto po talaga sa network marketing industry is yung tinatawag na duplication. And duplication will only happen pag marami ka pong naituturo. Tandaan mo to well, hindi pagalingan mag-recruit na networking. Ang network marketing po ay pagalingan magturo sa mga taong sumali at sumama at nagtiwala sa iyo. Kailangan yung alam mo ay alam nila, or kung pwedeng mahigitan pa nila ang alam mo, much better. Hindi po pwede sa network marketing na ikaw lang ang marunong, na magaling. Hindi ka po lalaki dyan. Kailangan maparami. That will happen na marami ka maituro is pag marami kang alam. So bottom line, para marami kang alam, dapat marami ka na atin ng training. So attend training, wag po kayong mauumay kasi if there's one thing I'm really thankful about network marketing is yung lahat na training na libre na napakinggan ko sa loob ng 25 years and until now nag-aaral pa rin ako. Ngayong araw, ang dami ko natutunan, Coach Perts. Sarap kaya mag-training. Most of the information, alam mo yung ginagawa mo na, pero nagkakaroon ka ng realization, yun palang tawag doon. Ganun pala yun. Yung alam mo yung ginagawa na natin normally, hindi lang natin na-realize na meron palang katawagan. So ganun pala yun. Kaya parang dati, kaya pala pag sinabing in Dragons, ito agad ang naalala nila, ito agad ang nakikilala nila. Kasi yun niya, you were able to build your brand, your personal brand. So isa pa sa sikreto guys, if you want to build your personal brand, be a person of integrity. Ingatan niyo po yung pangalan ninyo, wag po kayong magpapakasira sa ibang tao, wag po kayong mangangako ng mga bagay na hindi niyo kaya tuparin. At wag na wag po tayong manlalamang, wag po tayong manloloko kasi at the end of the day, ang tao na kaharap natin may isip yan, alam niyan kung niloloko mo sila, nilalamangan mo sila. At the end of the day, sa industriyang ito, ang network marketing ay napakaliit. Once nasira ang pangalan mo, habang buhay mo nang dadalhin yan, na kahit wala ka na, pinag-uusapan pa rin ang kasiraan mo. So yun lang po ang akin. Ako po ay nanggaling sa ibang kumpanya pero iisa lang po lagi kong tinuturo sa downlines ko. Ingatin ninyo ang pangalan ninyo na huwag masira kasi habang buhay nyo dadalhin at ipagmamalaki yan. Yun yung totoong personal branding. Yung tipong pag sinabi nila, uy, si coach ganito, ay ano yan, ganito yan, ganyan yan. Alam mo yan, na hindi mo na kailangan buhatin ang sarili mong bangko kasi ikaw ang gumawa ng sarili mong reputasyon. Ikaw yung gumawa ng magandang pangalan kasi hindi ka nanlalamang ng kapwa at hindi ka nanloloko ng kapwa. So yun na siguro kasi baka manggigil ako. Pag nanggigil ako, mapapatraining ako, 3 oras po tayo magte-training. So saka na po ako. Kayo na muna. So salamat po sa lahat na umattend. I'm sure marami kayong natutunan at abangan pa po natin yung napakaraming trainings na i-share po at knowledge na i-share ni Coach Perts at iba pa natin mga malulupit na mga speakers. So God bless everyone. Thank you Coach Perts. The privilege po na makapag-share po. Thank you Coach Hans. Maraming salamat. And again, so see you all in my next training. Sa mga susunod nating trainings, hindi lang po sa akin, o sa training po atinan. Kasi yung training that you missed is the training that you need. So anong ibig sabihin? Dapat umattend tayo sa lahat ng training. And in fairness do sa iba kong network marketing, actually yung iba kong network marketing, paid trainings pa yon. Nagbabayad pa kami. Pero dito free na lang. Okay? So again, the training that you missed is the training that you need. So maraming pong salamat and see you all sa mga susunod nating trainings. Bye-bye. God bless. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Coach Hans, Coach Tim. Maraming salamat po. Thank you, Coach. More
power. God bless. Sayonara. Bye.